Bigla akong tumaba, kumain lang ng Paris dito kay Diwata. So pakita natin mamaya. Ito ang sekreto ni ni Diwata. Kaya kadami. Ayan, marami namang mabubusog dyan. Yun! Bigla akong tumaba, kumain lang ng Paris dito kay Diwata. Lalo pa yung kita sa Jollibee. Tatlong Paris Magnet. Tignan natin ang kanang Paris Magnet. Step by step pala dito. Go! Step 1. Hindi ka pa natapon. Pag nabitin, order tayo mamaya ulit. Kutsarang bulaklak. Yun! Yun! Dinamihan na, parang di na bumalik. Diwata Pares. Tikman natin. Yun. Try natin kung masarap. Magandang araw mga kalayas. Tayo ay nasa biyahe ngayon. Papunta tayo sa Jokno Street. Ito yung location ni Diwata. At syempre, kung tayo pupunta doon, alams na. Subukan natin yung pinakasikat na Diwata Paris Overload na trending mula pa noon. And subukan natin tikman kung gaano nga ba katotoo. So yun nga, ilang minutes lang at nandito na tayo sa location. So titingnan natin, talagang napakamasa yung lugar. Medyo malawak siya, may parking area din. Siyempre, ang gagawin natin, observe muna tayo. So ito agad yung nakita namin, sangkatutak. Ang daming mga soft drinks. Siguro kalahating truck ang dami nito. So tinitingnan lang namin kung saan kami mag-start at kung ano yung sistema ng pilahan. So video lang, tingnan lang namin kung ano yung mga sistemang ginagawa dito at papaano yung location o yung station ng pagkain. So saka mamaya tatry na natin mag-order. So na-overwhelm lang kami dahil sobrang dami. Pero kung papanoorin natin yung mga nakarang mga videos nila, yung mga talaga nagba-viral, mas madami daw noon. Pero para sa akin, madami pa rin ito. So yun. Ang oras nga pala sa ngayon ay mga 6 PM and start na nagdadatingan yung mga bulk ng customer. Medyo swerte kami ngayon kasi sabi nga nila kahit marami tao ngayon, ito pa yung pinakakonting mga kumakain. Kaya saktong-sakto yung dating namin. So konting observe lang, ito pala yung ginagawa, pila-pila lang. And then pagkatapos nito, siyempre subukan na natin yan. So yan, pila na kami. At ang aming napili ay Paris Bagnet. Nakapila na kami tatlo. Yung pinakamasarap na Paris Bagnet agad yung aming in-order. Tikman natin ang kanang Paris Bagnet. Step by step pala dito. Go! Step 1. Hindi ka pa natapon. Galing kami doon. Galing kami doon. Papunta na kami dito. Pag nabitin, order tayo mamaya ulit. Kutsarang bulaklak. Yun! Yun! Dinamihan na, parang di na bumalik. Maliban nga pala sa unlimited na rice, unlimited sabaw din dito. Pwede ka mag-repeat. Yun. Tayo. Soft drinks.
Moment of truth! So ito na yung aming order. Paris bagnet. Daming tao. Ulo talaga. Excited na kami lantakan. Okay tayo. Try natin kung masarap. Ayan na. May dalang soft drinks. Diwata Pares. Tikman natin. Kain na. Ginawa sa pinggang ko 4 na sandok yata ito para di ako bumalik. Tingnan, ang dami oh. Ang dami. Sulit din yung 120. Chicharong bulaklak. Saka may may pagnet. Lechon. Marap. Mga boss, mahina ang 300,000. Mag-resign na kaya ako at mag-Paris na lang. Problema lalangawin na no. Laya zero pa. Paris. Napakaswerte namin ngayon. Kung iba ay pinapawisan kapipila kami. Walang kahirap-hirap. Matik agad. Ito ang swerte sa akin eh. 2 big time. Anino lang oh. Guess who? Guess who? Busog mga par. Oh. Ang tinira namin ay ano? Bagnet. Pagnet. Andito daw si... Habang kami nag-iikot-ikot, bigla ko naisip na iba talaga pag dumating yung swerte sa buhay ng tao. Then nagko-compute kami kung magkanong kinikita nito. And then sa estimate namin siguro mahina yung 1,000 na kumakain dito araw-araw o abot ng mga 2,000. And siguro estimated siguro mga abot mga 200 to 300,000 yung kinikita nito sa sobrang daming taong pumupunta. So ganyan talaga ang swerte pag dumating sa buhay. Yung mga nakaupo ngayon siguro nasa 200 agad na person, and then labas-pasok yung tao. Mula doon kuha ka ng number. Ay, hindi number, parang ano siya, papel. Hanggang dito ang bigayan. Picture muna tayo dito. Siyempre, pa-picture tayo sa pinakasikat, Diwata Paris Overload. Busog kami dito sa Paris. Saba pre. Bigla akong tumaba, kumain lang ng Paris dito kay Diwata. Ito siya. Siyempre, hindi pwedeng walang picture. Ikaw, Bun. Andito ngayon si Diwata. Actually, dito daw siya papahinga. Ayan ang kwarto nyo. Para siyang close pan. Ayan, marami namang mabubusog dyan. Yun! Yun! Wow! Ito ang sekreto ni ni Diwata. Kaya kadami. Dami. First time namin dito eh. Pero siguro nung kasagsagan mas madami pa. Salo pa yung kita sa Jollibee. So yan, ito naman yung labas nung location ni Diwata. Ang daming mga sasakyan, ang daming nakapark. At talagang sinusugod pa rin dito yung location na to. So dahil gabi ngayon, talaga napakagandang pumunta dito sa lugar at mura-mura talaga yung pagkain. So yun nga lang, dayuhin talaga to, kailangan sumakay ng taxi o tricycle.
So ito naman, papakita ko sa inyo ano yung pagkakaiba nung literal na mga tindahan dito compare kay Diwata. Ito yung katabi niya. Kita nyo halos iilan-ilan lang. Bilang mo lang sa daliri yung mga nakaano dito, nakatambay, yung mga kumakain. Pero mamaya tuturo ko sa inyo. Yan naman yung kay Diwata, 'di ba? Sobrang dami ng tao, papila. So ito naman yung sa katabi. So ganyan yung pagkakaiba at ganyan kasikat yung kay Diwata. At yun, tapos na tayong kumain and finally nakita na natin yung Paris Overload ni Diwata. So umuwi tayong busog at masaya. So yun lang pala yun dito malapit sa Pasay. Doon sa mga nagtatanong, napakalapit lang ito sa Mall of Asia, saka sa Buendia. Kaya try nyo na kung pupunta kayo sa location na to, pwedeng sumakay sa taxi o magka-grab kayo. So yun lang, maraming salamat sa panonood and comment lang po sa comment section sa baba pag may mga reaction and may mga tanong. So yun lang mga kalayas, thank you. Hanggang sa sunod na video, bye bye. Woo!